situational questions. Mapapansin mo sa differential opportunity theory, if you want to have a work, ang taas ng requirement ng Pilipinas. Ano example? Kapag ikaw ay magkatrabaho, ano mga requirements? Ano mga qualification? You must be a college graduate with 5 years experience, di ba? With complete clearances. Okay? Di ba? Ang dami requirement tol, no? With civil service eligibility. Okay? Eligibility. Tapos putang ina tol, pag natanggap ka, ang salary 450. Kutsa ng buhay talaga, no? Totoo naman talaga eh. Walang yumayaman sa pagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw. Walang ganun tol. You will not be getting rich if you're working from 8 to 5. If you really want to be rich, basic lang pare. Business. Negosyo. Hindi ka yayaman pare sa pagtatrabaho ng 8 oras. No? Malabong mangyari, malabong masasabaw ng dinuguan yan. That is differential opportunity theory. Kaya, alam mo, mas malaki pa ang kita ng pokpok eh. Okay, ang pokpok kapatid, 15 minutes lang tol nakangkangan. Ang nga pala, may natutunan pa akong term na Bisaya, kayak. I don't know if that's, Bisaya term yun, kayak. Kayak. Diba? Kayak ba yun? Kayak. Kayak. Na, makanigabuti. 15 minutes lang pare, kikita ang prostitute ng 1.5. Ang bilis. Okay, 1.5 yan brad ha. Okay, pag regular na trabaho, ikaw ay mag-work ng 3 days, 3 araw bago ka makakita ng 1.5. Bagal, no? Ang bilis na mas malaki kita, Brad. Mas malaki kita. Okay, na makanigabuti. Listen. Ang tawag dyan, pari differential opportunity. Sa cultural deviance, okay, pali-pali ko ako ng keyword dito, UP tuloy. Okay, this is UC ha. UC versus LC equals CDT. Ano yung ibig ng UC? Upper class versus lower class equals cultural deviance. Okay guys, hindi magkasundo ang upper class at lower class. Ayun, bumuo ng subculture. Uy, check. Ayan, okay na? Ready ka ko na maayos? Okay, napakaligabuti. Ang tawag sa mga yan ay cultural, what we call structure. Okay, yan, huwag kalimutan na social structure theory. Ilan ang anak? 5. Social disorganization, strain theory, cultural tuloy, okay, general strain theory, differential opportunity theory, at syempre hindi mawawala ang cultural deviance theory. Cultural deviance theory. Nasundan mo? Okay, magkalimutan na differential opportunity and cultural deviance theory. Let's talk about group number 3. Okay, ang pangalan ng grupong ito pare is what we call social reaction theory. Tandaan mo ha, social reaction theory, ang anak niya, ilan lang? Ilan lang ang anak? Isa lang. Ang pangalan pare ng teoryang ito ay what we call labeling theory. Pamilyar? Oo naman, di ba? Okay, sir, ano yung tinatawag natin na social reaction theory or labeling theory? Okay, papakinig ka sa akin pare mabuti. Here we go. Okay, pag sinabi natin pare yung social reaction theory or labeling theory mga sir at ma'am, ang gusto kong tandaan mo ay SS. Ang gusto kong tandaan mo SD. Ang gusto kong tandaan mo DA. SS, SD, DA. SS pare, crime is due to what? SS, social stigma. Tandaan niyo yung SS pare ha. Ang tao daw ay nagiging criminal because of SS. Ano yung SS? Social stigma. Pag sinabi natin social stigma, it pertains to what we call tagging. Pag sinabi natin social stigma, it pertains to tagging. O di kaya naman, pag sinabi natin social stigma, it pertains to negative labeling. Okay, negative labeling. Sir, anong dapat namin tandaan sa tinatawag ng social stigma? Example, pag nag-commit ka ng krimen, tatawagin kang kriminal. Pag involved ka sa drugs, tatawagin kang pusher. Pag ikaw gumagamit ka ng drugs, tatawag sa'yo, addict. Okay? Pag ikaw naghagis ka ng granada, tatawagin kang terrorist. Pag ikaw nanghipo ka, ng molestya ka, tatawagin kang rapist. Kapag naman nagbenta ka ng katawan, ang tawag sa'yo, prostitute. Ang tawag sa mga yan, brad, is what we call social stigma. Nagmamarka yan sa damdamin ng tao. Kaya kayo mga babae, huwag nyo kaming tinatawag na babaero.
Hindi kami babaero. Boys, anong tawag sa atin kapag marami tayong kachat sa Facebook? Very good, friendly. Sino mga friendly dito? Taas ang mic. Sino mga friendly? Diba, friendly lang tayo, di naman tayo babaero eh. Ganun yung mga babae. Kapag ang babae nagpapagalaw kung kani-kanino, hindi yan pokpok. Ang tawag doon, blessing. Tandaan nyo lahat. Hindi yung malandi, hindi yung pokpok, hindi yung burikat. Blessing yan. Okay, gamit ka ng ibang term na makinig mabuti. Listen to me carefully. So about SD. Pag sinabi natin SD, ang tawag dito pare ay secondary deviance. Pag sinabi natin secondary deviance, it pertains to the acceptance of label. Ito yung pinaka-ayoko mangyari sa lahat eh. Pag sinabi natin paring social acceptance of label, pagtanggap ng label. Para bang ang punto, yung mga bagay na narinig natin mula sa kapwa ay ating tinatanggap na lang bilang totoo. Maliwanag? No? Ganun ba? Kriminal pala ako sa paningin nyo? Sige, kriminal ako. Ganun ba? Pusher ba ako sa paningin nyo? Sige, pusher ako. Ganun ba? Addict ba ako sa paningin nyo? Sige, addict ako. Hello, are you with me? Tignan na yung punto. That's what I'm pointing out. Okay, now, pag sinabi naman natin DA pertains to deviance amplification. Alam mo, pag paulit-ulit mong narinig ang mga bagay na yan, lalong lalala. Okay, nagkakaroon ng tinatawag kapatid na aggravation, nagkakaroon ng tinatawag na aggravation of criminal behavior, lalong lumalala, lalo pa rin tumitindi. The more you call him negative, the more he become negative. Okay, kaya pare pansinin mo, ang gobyerno nagsimula ng magpalit ng mga pangalan. Yes, nagsimula ng magpalit ng mga pangalan ang gobyerno. Pansinin mo to pare. Listen, hindi na lang ginagamit yung term na prisoner. They're using another term. They are now using a term called PDL. PDL means person deprived of liberty. Am I correct? Yes, sir. Ito pa isa. Hindi na lang ginagamit yung term kapatid na juvenile delinquent. Ang ginagamit na term ngayon pare is what? CICL. Child in conflict with the law. Tama? Yun ang ginagamit na lang ngayon eh. Okay, child in conflict with the law, CICL. Yung tinatawag pare nila. Klaro? Naunawaan? Ito mga prostitute pare, ito mga prostitutes. Hindi na nila pare ginagamit yung term na prostitute. They're now using the term PSP. Pag sinabing PSP pare, professional sex provider. Ganda to, no? Diba? Sa English, professional sex provider. Sa Tagalog, burika. Puta, di ba? Okay, na makinig mabuti. Ang tawag sa mga yan, tol, is simply labeling theory. Okay, maliwanag, nakakasabay. Parang ang punto lang naman eh, paano mo sasabihin sa girlfriend mo na ang baho ng hininga niya nang hindi siya masasaktan? Okay? Kasi punto, kasi pag sinabi mo sa girlfriend mo, babe, baho ng hininga mo, sasaktan yun, tol, iyak yan. Diba? Di mo pwedeng sabihin sa girlfriend mo, babe, tanginang bunga nga yan, amoy kataber. Diba? Ano yung bunganga mo? Nag-corportis na ba yung bunganga mo? Nag-decompose na ba yan? Ano ba kinain mo? Tae? Diba? Kung masakit yun, ha? Okay? Pwede mo naman sabihin, babe, nga pala, may bagong bili akong toothpaste, eh. Tara, try natin. Ano? Pwede yun, ha? O kaya sabihin mo, babe, nga pala, banding naman tayo. Toothbrush naman tayong sabay. Ano, babe? Candy. Diba? May ganun na marami naman paraan, eh. We have so many ways, pero alam niyo na yung mabaho hininga niya. Makakaramdam, pero hindi siya masasaktan. Siguro na mabawala sa ilang hininga. Diba? Guess niyo? Na parang babae lang, diba? Paano mo sasabihin sa boyfriend mo na ang liit ng junjun niya na hindi siya masasaktan? Diba? Laro-laroin mo. Kikit naman naman nanay na bebe. Diba? Kung maiinis yun sa'yo. Diba? Kung tsaka ginawa mo parang junjun ng bata yung ano ko Diba? Pero at least naramdaman yun nung maliit nga titi ko. Diba? Makinig mabuti. Let's talk about this. We are done. Tapos na tayo para sa social reaction. Pag-usapan natin din sa paggrupo. Social control theories. Ilan ang anak? Ilan ang anak? Ilan ang anak? Dalawa. Okay? Yan. Ang unang anak ay tatawagin nating social bond theory. Okay? Maganda yung teoryang ito. Makinig sa akin mabuti. Ang pangalan ng author, Travis Hirschi. Okay? Travis Hirschi. Here's G. Ganda ng pangalan niya, no? Travis. Pag nagkaanak ako ng lalaki, gusto ko pangalan Travis. Ang ganda ng pangalan ng Travis. Di ba? Parang ang social pakinggan. Travis. Okay? Pero iniisip ko din parang gusto kong pangalan ng anak ko,
criminology. Oh, parang ako ang father of criminology. Aliwanag? Okay. Diba, imagine mo yun, pag ang anak mo, criminology, pag nagkaroon siya ng award sa elementary o high school, ipatatawag ka sa stage. May we call on the stage, the father of criminology. Takang hindi ko kailangan gumawa ng mga theory, di ba? Naging father of criminology ako agad, di ba? Bakit? Anak ko, pangalan criminology. Kayo rin girls, pag nagkaroon kayo ng anak, pangalanan nyo ng criminal. Kaya ikaw ang mother of criminal. What? Ang ina-ata joke. Di ba? Napakanigabuti. Alam mo, sabi pare ko ni Travis Hirschi, kaya ka daw nagiging kriminal kasi mahina ka. Okay? You have a weak. Anong weak? Weak bond to society. Okay? Leads to crime. Sa Tagalog pare, ang tao daw kapag mahina ang kanyang bond sa lipunan, posible siyang maging kriminal. Okay? Now, makinig ka sa akin pare mabuti. Ano ba ang dapat nating palakasin? Ang sabi kapatid ni Travis Hirschi, kung gusto mong mawala ang chance ang maging kriminal ka, kung gusto mong mapigilan ng krimen, palakasin mo yung bond mo. Anong bond? Palakasin mo ang B. Okay, tinan mo ha? Palakasin mo ang B. Palakasin mo ang I. Palakasin mo ang A. Palakasin mo ang C. Ano to? Ano to? Basahin mo nga. Biyak. Okay, huwag kalimutan yan na yan lang dapat natin pinalalakas. Biyak. Sir, ano yung biyak na yan? Letter B, belief. Palakasin mo ang iyong pananampalataya. Faith. Palakasin mo ang iyong pag-ibig. Palakasin mo ang iyong trust. Palakasin mo ang iyong tinatawag kapalit-palit na principles. Alam mo, sa tagal kong meron na akong asawa at anak, isa lang nasa isip ko palagi, God always provide. Yes or no? Lagi ganun, hindi ako gugutumin ng Diyos. Oo, may mga pagkakataong sapat, may mga pagkakataong kulang, pero hindi lilipas ang araw na hindi ka kakain. Makakakain ka. Ano? Aliwanag, pansinin mo. Laging gano'n lang mo. Mangha ko sa isang interview ni Cara David sa isang mangyan. Nangingisda daw sila, Brad. Tapos, sila'y nakapamingwit ng isang isda. Sabi ni Cara David, ba't di tayo kumuha ng malaking net para marami tayong mahuling isda para bukas hindi tayo mangingisda? Alam mo, sabi pa rin ng mangyan, hindi ko naman po kailangan ng maraming isda. Isa lang naman po, mabubusog na ako. Tsaka, ba't po natin kailangan hulihin yung mga isda? Lahat. Bukas nandyan pa rin naman yung isda. Guess nyo, hindi na mawawala yung isda. Ipoprovide ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Ang problema, hindi lahat ng tao gano'n ng mindset Ibang tao, mahirapan ng konti, reklamo sa buhay. Mahirapan ng konti, okay, gagawa ng krimen. Makaranas ng hirap ng kaunti, papatay ng tao. Mahina pa na ng palataya. Ano pa isa? Involvement. Alam mo ba't ka nagiging kriminal? Kulang ka kasi sa pakisama. Kulang ka kasi sa involvement. Pag sinabing involvement, participation in activities, okay, in society. Okay, tandaan mo ha, kapag may mga gawain sa lipunan, pare, sali ka, goods yan. Example, pag maganda kang chika bebe, pag maganda ka pa rin sali ka sa mga pageant, maganda yan. Kung magaling ka sa sports, sali ka sa mga paligan ng barangay, di ba maganda yan? Kung religious ka naman, sumali ka sa mga Bible study, etc. Para kami mga lalaki. Kami mga lalaki, pag nagsasama-sama kami, hindi naman kami nag-iinom, hindi kami ng bababae. Anong ginagawa natin, boys? Pag nagkasama-sama tayo mga lalaki, anong ginagawa natin? Prayer meeting. Ano ba? Bible study. Yun ang pinagkakabalahan namin mga lalaki to. Hindi kagaya ng mga babae. Ang mga babae, pag nagkasama-sama, anong ginagawa? Umiinom. Nanonood ng ball. No, tigilan nyo yun, girls. Masama yan. Hindi yan tama. Sir, parang balintad makinig ang muna. Isa pa, letter A, palakasin mo daw ang iyong attachment. Attachment pertains to what we call relationship. Okay, relationship mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya, ang tawag yan attachment. Alam mo, kung matibay yung relasyon ng mag-asawa, hindi ka gagawa ng kahit anong klase ng katarantaduhan. Kung mahal na mahal mo pamilya mo, di ba? Okay, next, letter C, nandito ang tinatawag natin commitment. Commitment pertains to the amount of time na ibinibigay mo para sa isang bagay. Okay, may oras ka ba sa pag-aaral? Okay, tinan mo, meron dito mga nag-cutting class na. Okay, alam mo tol, ngayon, hindi nyo pa siguro ramdam yung pressure ng board exam. Pero habang papalapit na yung board, you will realize na sinayang ko yung mga panahon na may oras ako para mag-review. Okay, alam mo, may payo ko sa inyo.
If you want to pass the board exam, ibigay mo na lahat. Give what you can best do. Gawin mo na lahat ng kaya mo. Ibigay mo na lahat ng sakripisyo, pare. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, for you to achieve your dreams, you always must have a choice. Number one, ano bang gusto mo sa buhay? Sacrifice now, enjoy later, or enjoy now, sacrifice later. Ano kaya mas magandang piliin? Ano mas magandang piliin? Okay? Mas okay sana yata piliin mo sacrifice now, and then enjoy later. Kesa enjoy later, then sacrifice. Then enjoy now, then sacrifice later. Unahin mo muna yung hirap, ang kapalit naman ay walang hanggang ligaya. Di ba? Mas okay ka sa magpakaligaya na magpakaligaya, tapos nag-i-stay ka sa bahay, pawala-wala ka sa review, nag-enroll ka, tapos pawala-wala ka. Sayang lang ang pagod mo, Brad. Okay? Na, makinig ka buti. Let's talk about this. Iiyak ka lang eh. Na, tapos po, tsaka na, pag bumaksak ka, magpo-post ka sa Facebook, hindi pa panahon, sabi ni Lord, fuck you. Diba, gagawa-gawa ka pa ng ganung post na pagbagsak ka, di pa panahon, sabi ni Lord. Hindi ko, ako si Lord, sapakin kita eh. Binigyan kita ng pagkakataon mag-review, tapos kung bumaksak ka, nadamay mo ako. Diba, di pa panahon, sabi ni Lord. Minsan pa, may estudyante ako tol, baksak siya sa board exam. Alam niyan, tamad siya, puro katamaran pinagagawa sa review. Tapos puta paglabas ng result, wala siya. Nag-post pa naman ng okay lang, buhay ay hindi karera. Sino kasi Billy Maloy? Di ba? Tanga buhay karera, kailan pa naging buhay ay hindi karera? Matagal ng karera ang buhay, tol. Pag wala kang gagawin sa buhay, maiiwanan ka. Di ba? Kailan ka makikipagkarera pag matanda ka na? Okay? Isipin to, kailan mo gagalingan pag matanda ka na? Kailan mo gagalingan kapag matakas na sila? Di ba? Buuin mo yung sarili mo. Okay? Ang buhay pare, sa panahon ngayon, karera, Brad. Why? Sapagat yung pera na meron tayo, palitang value habang tumatagal. Yung pera na meron ka, tumataas yung value, hindi. Lumiliit, may inflation tayo, Brad. Kaya pag hindi ka sumasabay sa pagbabago, maiiwanan ka. Alam mo, yung 1,000 mo noon, hindi na pareha sa 1,000 mo ngayon. Di ba? Yung 1,000 mo dati, marami ka na mabibili grocery eh. Ngayon ba? Ilan na lang mabibili mo sa 1,000 pesos, kapiranggot na lang na grocery. Okay, magkano ngayon ang itlog? Dati ang itlog, 5 piso lang. Ngayon magkano na itlog sa palengke? Magkano na itlog sa tindahan? Pag bibili ka ng itlog, 13 pesos, 10 pesos, di ba? Ang mahal na. Tingnan mo, okay, mababa na pa yung buying power ng pera ng tao. Eh kung babagal-bagal ka, wala ka pa rin ipon hanggang ngayon, di ba? Kapag iiwanan ka, huwag ka maniwala sa bini. Laging buhay, karera yan, Brad. Okay, kailan ka pa rin magsisipag? May sakit ka ng diabetes? Kailan ka magsisipag kapag may sakit ka na pari ng hypertension? Pag may sakit ka na pari ko yung narayuma? Tsaka ka makikipagkarera kapag di ka na makatakbo? Kasi po ito? Kailan mo sisipagin? Pag lahat sila, general na, ikaw patrolman pa rin. Okay? Lakasan mo, galingan mo pare. Sabi nga hindi man tayo pare-pares ng fairy tale, but we have our own way of making our own destiny. Hindi man tayo pare-pares ng kwento, may nauuna, may nahuhuli, pero forward is in forward. Abante lang, Brad. Okay? Ang problema, hindi lahat ng tao ganun eh. Diba? Hindi lahat ng tao ganun yung mindset. Number 2, ang tawag naman dito pare ay containment theory. Ang pangalan ng author, walang iba kundi si Walter Reckless. Okay, Walter Reckless. Sir, anong dapat namin tandaan kay containment theory o Walter Reckless? Tingnan mo ha. Pag pag-uusapan natin pare ang tinatawag nating containment theory, listen to me very carefully. Ang sabi kapatid ni Walter Reckless, kung gagawa ka daw ng krimen, may dalawang bagay na kailangan i-consider. May dalawang bagay na kailangan i-consider kapag tayo kapatid ay gagawa ng krimen. Nandito ang tinatawag natin inner control. At syempre kung may inner control, merong outer control. Yan, huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Dalawa lang naman yan eh. Inner and outer. Inner and outer. Inner control, and the outer control. Okay, inner control and the outer control. Pag sinabi natin yung outer control, lagi tatandaan, ang tawag dyan, criminogenic pool. Ito yung mga humahatak sa'yo para maging kriminal ka. Sa Tagalog, parigoy ng criminology at criminogenic pools, tukso. Sa English, ang tawag dyan, temptations. Ito yung mga bagay pare na tumutulak sa atin para tayo ay maging kriminal. It pertains to something that actually pushes us or pull us towards crime. Nandito pare ko yung pera. Tama? Tukso yan eh. Nandito ang lust.
libog, pagnanasa, langit, temptation yan. Ano ba, sir? Okay, nandito ang power at nandito pa rin ang fame. Ang tawag sa mga yan parang is simply criminogenic pool. Alam niyo ba, tukso din minsan ng kaibigan. Yes or no? Minsan kaibigan mo rin yung magtutulak sa iyo sa krimen eh. Not only your friends, but also your what? Pakibasa? Family. Totoo yan. Pero alam nyo, kahit mataas ang outer control, kahit malakas ang outer control, pag mas malakas ang inner control, walang krimen magaganap. Inner control pertains to your self-control. Inner control pertains to your patience. Inner control pertains to your what we call tolerance. Okay, inner control, okay, pertains to what we call, okay, self-control and self-image. Pagkakilala mo sa iyong sarili. Okay, alam mo, pag naging pulis ka, mararanasan mo yung gantong temptation eh. Yung may pinara ka sa checkpoint, tapos inaalok ka ng 500 pesos, di ba? Para hindi mo siya pilitan. Anong pipiliin mo? Ano pipiliin mo? Issuean siya ng ticket o tanggapin ng 500 pesos? What will your choice? Ticket o 500? Pag naging pulis kayo, may pinara, walang helmet, walang side mirror, wala rin lisensya, i-impound mo na sana, beating red light pa, overspeeding pa, di ba? Okay, tapos anong gagawin mo pare? Okay, titikitan mo. Ang problema, habang sinusulatan mo ng ticket, naglabas ng 500, sir, baka naman pwede mong tanggapin itong pangmeriendang 500. Ano pipiliin mo? Ticket o 500? Ha? Ticket? Awa, di ba? Yung malupit talaga. Talagang matipatibay, ticket, di ba? Binalik yung 500, naglabas ng 1,000. Ticket o 1,000? Ticket? Aba, napakabait talaga. Plastic no, 1,500. Ticket pa rin. Grabe naman talaga doon. Ang tindi mo. Okay. Ito yung violator. Ang sabi ng violator, sir, huwag ko lang ituloy ang paninigit. Ako na ang bahala sa isang gabi hindi mo makakalimutan. Ang violator pare, si Rocky Cotton. Sabi niya, ako na ang bahala sa isang gabing hindi mo makakalimutan. Sir, ihilang ang pahinga mo. Diba? Tatlo silang nakaangkas sa motor. Yung isa, ang pangalan pare ay si Asi Acosta. Ito yung isa, ano tol? Okay. Diba? Nakita mo brother. At yung isang pare, yung pinaka-idol ko sa si Ava Mendez. Alam mo si Ava, ano? Ganyan, ay boy! Ano gagawin mo? Sampa ng kaso o sampa ng kama? Sampa ng kaso o sampa sa kama? Ano pili mo? Kaso kama? Diba sabi mo lang, kama, wala na. Okay, wala na, sira na karir mo, bakit ka? Hindi mo tigilan ng sarili mo eh. Alam mo, tama yung sinasabi ni Walter Reckless. Nagiging kriminal ang tao kasi you always say yes. You always say yes. You cannot say no. Laging ang yes ng yes. Pre, tara! Shabu! Okay, tara! Yes! Pre, inom! Yes! Pre, tirahin natin pre oh! Lasing no! Tirahin natin chicks oh! Yes, sige! Kailan mo magsasabi ng no pag nasa kulungan ka na? Diba? Pre, sabi tayo. Tol, yun nagaganyan eh. Next time na lang. Hindi ako niyan. Pre, try mo pre, lasing no. Bago pre, sama yan. Uwi na lang natin pre, sakin mo na lang ng motor o kaya sakin natin ng tricycle, paanin natin sa bahay nila. Kasi kung daw, di ba, can you always know? You have to always say no. Okay? Claro, naunuhan. Pero minsan susubukin ka ng tadhana eh. Susubukin ka ng pagkakataon eh. Lalo pag may jowa ka tol, sabi ng jowa mo, babe, wala si mami. Punta ka dito. Punta ka dito. Kaputsa na tol. Yung lalaki, sabi niya, on the way na babe. Tuloy mo, ang motor mo, Mio, pero binabanata mo ng 300 kilometers per hour sa sobrang bilis pare. Wala eh. Ano? Ang problema, habang nag-drive ka, sabi niya, kaya lang, meron ako ngayon. Sa Tuesday pa, matatapos. Ano? Tumawag yung lalaki. Sabi ng lalaki, ano sabi mo sa akin?
Bakit mo kailangan sabihin sa akin na meron ka ngayon? Ba't kailangan mo sabihin sa akin na may regla ka? Ano tingin mo sa akin? Pupunta lang ako sa bahay niyo para makipag-sex sa'yo? Wala akong pakailan kahit meron ka. Pupunta ako sa bahay niyo kasi mahal kita. Gusto kitang makita. Gusto kitang makabanding. Gusto kitang makasama. Gusto kitang mag-spend ng day with you. Nasasabihin mo, meron ka ngayon. Wala akong pake. Pupunta pa rin ako kahit meron ka. Pero sinaktan mo yung damdamin ko. Hindi naman din, sinasabi ko lang, baka kasi may mangyari sa akin, hindi kita mapagbigyan. Kahit meron ka, pupunta pa rin ako, mahal kita eh. Gusto ko na makita eh. Sige na babe, sorry na, hindi ko na ulitin. Punta ka na dito. Hindi na, sa Tuesday na ako pupunta. Pumunta na. May tayo pa, drama-drama, manyakis ka pala, di ba? Aliwanag, talagi. May paiyak-iyak ka pa. Na makaligabuti, ang tawag dyan is simply containment theory of crime. Klaro? Nasusundan? Sige po. Laban tayo pa. Let's talk about our next group. Ang tawag pala sa grupong ito ay economic theories. Tandaan ha? Economic theories. Sa ibang mga libro ma-encounter mo, ang ginagamit kapatid ng ibang author is what we call radical criminology. Lagyan mo ng asterisk ha? Yan nung sa boarding sa mga nakaraan. Economic theories, radical criminology, or, baka sa mabuti, Marxist criminology. Marxist criminology. Pare-pares yun ha? Economic theory, okay? Ayan, economic theory, radical criminology, Marxist. Sir, bakit tinawag ng Marxist? Sapagkat ang leader ng grupong ito, nga pala ang ibang tawag dito, brad, ay Socialist School. King of Criminology. Socialist School. Ano bang ibig sabihin pare ko ng salitang school? Group. Okay? Ito kapalit ay grupo ng mga taong naniniwala sa pagkapantay-pantay. Okay? Pag-usapan natin pare si Karl, apelido? Marx. The father of radical criminology. Okay? Also known as the father of, okay, pakinig mabuti, social conflict theory. Ang ganda pa rin ng theory ito. Tinan mo ha? Ang sabi ni Karl Marx, sa kanyang social conflict theory, pakinig ka sa akin mabuti, ang sabi ni Karl Marx, sa social conflict theory, according to Karl Marx, society is divided into two, classes. Sa Tagalog, ang lipunan ay ating hinahati sa dalawang uri ng tao. Meron palang mga tao pare na tatawagin natin brother na bourgeois. Hindi bourgeois ha? Ayan, bourgeois. Okay, yan. Sir, ano yung tinatawag nating bourgeois? What do you mean by bourgeois? Makinig ka sa akin para mabuti, huwag mawala. Pag sinabi natin bourgeois, it pertains to the capitalist. It pertains to the owner of the business. It pertains to the CEO of the company. It pertains to the president of the company. Ang tawag dyan pare is what? Bourgeois. Yan yung mga may-ari pare ng negosyo. Pag madaming bourgeois, ang tawag bourgeoisie. Okay? Bourgeoisie. Pag isa lang, bourgeois. Now, makinig ka buti. Sige nga, bigyan mo nga ako ng apelido ng Pilipino na pag narinig mo yung apelido, mating mayaman. Can you give me a surname? Pag narinig mo yung apelido, mating mayaman kagad. C. Henry C. Ano ba? Tan. Lucio Tan. Philippine Airlines. Ano ba? Go Kong Wei. Siya may-ari ng Cebu Pacific. Diba? Ano ba? Okay, ano ba? Ang. Dalawa yun. Yung isa Sugarol. Yung isa naman parang negosyante. Ramon Ang. Pure Foods. San Miguel. Binig. Petron. Yan. Ano ba? Esitex. Okay. Tiplex. Diskaya. Pag narinig mo lang mamayamang kagad yan. Okay. Ano ba? Bilyar. Kaya lahat na nakita mong subdivision, kanya yan, Brad. Lahat ng mga mall, yung Vista Mall, kay kanya, Brad. Ano ba? Marinig mo yung mga pangalan na Simpson, ako yung pinakamayaman sa Ilocos Sur yan, Brad. Ano ba? Lopez, Marcos, Aquino, di ba? Cojuangco. Mayayaman pa yung mga taong yan, Brad. Okay? Pero hindi tayo kabilang dyan. Hindi tayo kasali dyan, Brad. Hindi tayo paring mayaman. Dito tayo sa letter B. Ang tawag pare ko dito tol ay hindi bourgeois. Ang tawag dito, Brad, ay proletariat.
Tandaan ng term ha. Pag sinabi natin bourgeois, mayayamang tao. Pag sinabi naman natin proletariat pare, it pertains to the workers. It pertains to the laborers. It pertains to the employees. Tauhan ang ibig sabihin yan. Gawa. Okay, maliwanag. Ngayon, baka hindi ka sa akin pare mabuti. Ang sabi kapatid nitong si Karl Marx, ang mga bourgeois daw ay tatawagin natin oppressor. Okay, sir, ano yung oppressor? Mga nagmamalabis, okay, mga nananakit, mga mapang-abuso. Pero mo, ang kita pare ko itong mga mayayaman yan, ang kita niyan doon kada araw, isang kada linggo is what? Letter M? Million ang kita nila, Brad. Diba? Payaman ng payaman. Pero tayong mga proletariat, ang tawag sa ating kapatid is none other than, tignan mo ha, ang tawag sa ating tropa, okay, is what we call oppressed. Pag sinabing oppressed, tayo yung inaapi. Ang kinikita lang natin ay M. Alam mo kinikita pa rin ng mga tao? M, million, hindi, minimum wage. Okay, babawasan pa ng tax. Babawasan pa ng SSS. Babawasan pa rin ng PhilHealth. Babawasan pa ng pag-ibig. Diba? Daming ibabawas, no? Tangina, tapos pag sweldo mo, babawasan ka pa rin ng stay later. Alam yan? Alam yung stay later? Sa Shopee? Diba? Yung Shopee pay later? Putsa ka na. Ang masaklang kapatid, nandiyan pa si Bombay sa labas ng bahay, inaantay ka pa. Ang tayo mong pinagkakautangan. Wala nang matitira sa'yo. Bayad upa. Diba? Pagkain, tubig, kuryente, tuition fee, load, wifi, bisyo. Okay? Lahat yan pare kailangan. Kaya pera sa Pilipinas, lumilipad lang sa palad. Diba? Okay, ang tawag yan pare is none other than Karl Marx. Kaya ang solusyon nakikita ni Karl Marx is what? Ito ang pakita sa communism. Wala nang iba. Okay, communism ang nakikita niya pare ko yung solusyon. Clear? Naunawaan mga sarat ma'am? Ngayon, pakinig ka sa akin pare mabuti. Here we go. Okay. Pangalawa, pag-usapan na, by the way, this is the first theory. This is 4.1. 4.1. Okay, pag-usapan naman natin pare ang 4.2. 4.2. Ang pangalan pare ng theory, instrumentalist theory. Ang pangalan ng author is Richard, apelido. Richard Gomez. Kung paano masasama si Richard Gomez dyan? Richard Gutierrez. Richard, tandaan na ang tamang sagot na Richard Queenie. Okay, pakitandaan. Richard Queenie. Sir, anong dapat namin tandaan kay Richard Queenie? Ang sabi pa rin ni Richard Queenie kapatid, upper class only made clause, okay, that only benefit them. Sa Tagalog kapatid, ang tanging ginagawa lang pare ng mga batas ng mga upper class ay mga batas na sila lang ang makikinabang. Okay, yes, totoo yan pare. Okay, biya halimbawa, if you want to establish a business, kailangan mo pare ko ng business permit. Diba? Yes, ang problema, ang mahal ng business permit, Brad. Kaya po siya sa simula pa lang ng negosyo, lugi ka na. Ginagawa yan ng mga mayayaman para pawala ang competition. Okay? Ano pa? Nauso nung panahon pare ko namin yung tinatawag na ICC helmet sticker. Hindi ko lang alam kung inabutan nyo to. Mayroong sticker sa likod ng helmet. Kailangan may ICC sticker yan kasi pag wala, uhulihin ka ng pulis. Okay? Ito pa isa. Baka di ko mabuti. Listen. Ang ang pandemic, meron tayong face mask. Okay, meron tayong tinatawag pa rin na face shield. Okay, kung iintindi mo pa rin mabuti, hindi ka makakapasok sa mga establishment kung wala kang face mask at face shield. Sino kumita dyan? Ang kumita dyan kapalit ay mga negosyante. Pansin mo, hindi ka makakapasok pa rin kapag wala kang ganyan. Ang mahal. Magkano face mask dati? 10 piso isang face mask. Yung face shield, umabot ng 100 o 50 pesos kada face shield. Alam mo ba ang puhunan lang sa face shield ay piso? Yes. Minsan 2 pesos lang. Ibig sabihin kung ibibenta mo yun ng 50 pesos, may tubo kang 48. Grabe ka, no? Napakalakas nila pare may kumita. Pati nung nung nakaraan, sinasamantala pare yung tinatawag na law of supply and demand. Sinasamantala pare ko yung mga negosyante. Okay? Tinitira nila yung law of supply and demand. Hindi ka halimbawa.
tumaas ang presyo ng sibuyas, tumaas ang presyo ng sili sa Metro Manila. Umabot ba niyo yan? Naramdaman niyo dito? Naramdaman niyo hindi masyadong ramdam. Sa Metro Manila po siya, ang isang pirasong sili, isang pirasong sili lang yung chili pepper ay nagkakahalaga ng 5 pesos. Tangin ng mahal. Okay? Yan, sobrang mahal tol. Tapos ang isang sibuyas ay nagkakahalaga pa rin ng 20 pesos. Isang maliit na sibuyas, 20 pesos na yan, Brad. Alam mo kung bakit nagmahal ng ganyan? Hindi naman ito mabuti ha. Listen. Ang rule kasi ng law of demand and supply, kapag dumadami pa rin ang supply, okay, bababa ang presyo. Guess niya? Kapag naman tumataas ang demand, pero mababa ang supply, tataas ang presyo. Guess yung punto? Ayan, politika, bababa ang presyo ha. Madami ang supply, presyo, pababa. Okay, pababa ang supply, tataas ang demand, tataas pa rin ang presyo. Ang ginawa ng mga tarantado nito, ang ginawa ng mga negosyante, ang gagawin nila, iipihin nila yung supply. Itatago nila yung supply sa warehouse. Very good, hoarding ang tawag ng tol. Ipon nila yung iipon nila. Mapipilitan ng gobyerno maglabas ng bagong presyo. Diba? Kasi konti lang ang supply, tataas ang presyo. Ngayon, pag tumaas yung presyo, isasabay nila yung paglabas ng stocks. Kaya pare, mabibili yun pare sa tumaas na presyo. Magaling na, mga tarantado ang putang ina. Sila na nakikinabang din. Kaya kumikita dyan pare mga negosyante. That's actually true. Kaya ang tawag dyan instrumentalist theory. Okay? Ang tawag dyan promise none other than instrumentalist. So about 4.3. Ang tawag dito to like feminism or feminist. Para sa inyo to mga girls, ang pangalan pare ng author pare ay Freda. Apelido? Freda? Aguilar ang puta. Aguilar ang yung singer, Freda Aguilar. Diba? Singer, Freda yun eh. Yun yung Freda eh. Diba? Freda Aguilar. The name is Freda Adler. Malapit na. Malapit na sa Aguilar. Adler. Okay, alam mo sabi ni Freda Adler? Okay, females are oppressed. Okay, ayan, sector of the community. Sector of the community. Tama nga naman. Ang mga babae ay inaalikusta sa lipunan. Females experience. Okay? Females experience inequality of rights. Inequality of rights, tama nga naman. Ang mga kababaihan ay hindi nakakatanggap ng pantay na pagtrato. Ang mga kababaihan ay hindi nakakatanggap ng pantay na karapatan para sa kanila. Okay? Maliwanag? Yan ang ibig sabihin ng feminism. Ang nakikita kasi pare, tinan mo sa kasalukuyan, ang nangyayari ngayon to like androcentric. Sige nga, pakibagin mo. Everybody say androcentric. Pag sinabing androcentric, male dominance. Lagyan mo ng asterisk ha. Kinunong yun ng August 2023 board exam. Male dominance. Totoo naman, wala tayo maglukuhan. Sa Pilipinas pare, lalaki ang bida. Presidente, lalaki. Senate President, lalaki. Speaker of the House, lalaki. Okay? Chief PNP, lalaki. Bureau of Fire, Bureau of Jail, IDEA, NBI, lalaki. Chief Justice, lalaki. Let's talk about religion. Pari, lalaki. Imam, lalaki. Ministro, lalaki. Pati nga Pope eh. Wala pang naging Pope na babae. Lahat ng Pope pare, puro lalaki. Wala kay St. Peter hanggang kay Pope Leo. Kasalukuyan pare ko yung Santo Papa. Okay? Yun pare, puro lalaki lahat. So wala pang naging babae. Imagine mo pagka babae, yung Santo Papa, yung Pope naging babae. Ang tawag, Santo Mama. Imagine mo. Okay, pag naging babae yung Pope, ano tawag? Santo Mama. Imagine papasok ng simbahan yung Pope na babae. No? Halina't palakpakan. Asalubungin natin ang palakpakan ng ating Santo Mama. Diba, imagine mo doon, tawag mo sa pinaka-pinuno ng simbahan, Santo Mama. Okay? Ang gustong mangyari kapatid ng mga kababaihan, ang gustong mangyari pare ko ng mga kababaihan, ang suggestion ng mga kababaihan pare ay gynocentric. Pag sinabi natin gynocentric, female dominance, dapat doon babae naman ang boss, babae naman daw ang bida, babae naman ang mga pangyarihan. Okay, yun ang gusto mangyari ng mga atol eh. But there is a problem. Kapag pinatupad natin yung female dominance na yan, kapag pinatupad natin yung female dominance na yan, ang sabi ng feminist, kapag binigyan natin ng sobrang kapangyarihan at kalayaan ng isang babae,
more crimes are going, okay, pakinggan mo yan, to be committed by women. Sa Tagalog, dadami ang mga babaeng gumagawa ng krimen. Kapag babae na ang ila, kapag babae ang susunod, kapag babae pari ang makapangyarihan. Okay? Kaya boys, huwag kayong pumapayag na binabatok-patuwang kayo ng mga girlfriend nyo. Huwag kayong pumapayag na pinipitik-pitik kayo ng mga girlfriend, sinasampal kayo kung saan-saan. Pag ginaganyan kayo ng girlfriend nyo, walang kakayan-kayanin lang kayo. Iisipin na siya ang malakas, siya ang dominante. Boys, pag sinasaktan ka ng girlfriend mo, bigwasan mo ng isa. Bigwasan mo lang ng isa. Hindi na ka pa. Diba? Utusan mo lang ng isa. Isang ganun lang, oh. Diba? Pag ganun pareho. Isang ganun lang, Brad. Okay? Para malaman nyo na dominant ka rin. Pero isang beses mo lang magagawa yun. Hindi mo na mahuli. Hindi mo na maulit. Kasi you will be charged for Republic Act number 9262. Vow Silo. Masasaktan mo naman talaga asawa mo. Isang beses na lang. Maliwanag, kulong ka na sa susunod. Di ba? Ang masaklap doon, pag nakulong ka, titirahin ka sa puwet sa loob ng kulungan. Eh, huwag na naman nakita ng babae. Okay, pero girls, makinig kayo real talk lang ha. Kung kaming mga lalaki, wala kaming karapatang manakit ng babae. Kayo din mga babae, wala rin kayong karapatang manakit ng lalaki. Because abuse is abuse no matter what gender. Yes or no? Ang pananakit ay pananakit, ano man ang iyong kasarian. Okay, clear? Kaya ang naging solusyon pare, hindi androcentric, hindi gynocentric. Ang solusyon, egalitarian. Okay? Pag sinabi natin egalitarianism, baka nagabuti ha, it means male and female equality. Male and female equality. Pag sinabi natin male and female equality, lalaki, babae, dapat pantay. Walang mataas, walang mababa. Hello, are we me? Nakakasabay mga sir at ma'am? Okay. Ngayon, pero malabong mangyari yan. Malabong mangyari yung equality, lalaki, babae, pantay, malabo pa sa sabon ng bigas yan. Let's talk about the Philippine National Police. Ilan lang ang quota para sa mga babaeng aplikante? Ilan lang? Ilang percent lang ng quota ang para sa mga babae? 10% lang. Eh kung naniniwala ka sa pagkapantay-pantay, kailangan 50-50. Diba? 50% ng quota, lalaki, 50% ng quota, babae, pero hindi. Ang Philippine National Police, priority nila ang lalaki, ang babae, 10% lang. Ibig sabihin pala, kung 1,000 ang kailangan na police, 100 lang dyan, babae. Okay? At the rest, 900 meals. Kasi itong kapilan ng katotohanan, ang trabaho ng pulis talagang panlalaki. Tama? Pero siyempre, para pagbigyan ng mga babae, yan, okay, klaro na, naunawaan, malabo yan, tol. Eh sa mga babae dito, dalawa lang ang kapalaran nyo. Maging police woman or woman of the police. Ulitin ko ha, mamili ka na lang na magiging kapalaran mo. Police woman or woman of the police. Pero mas maganda sana maging police woman ka. Huwag kang magiging woman of the police. Huwag kang magiging babae ng police ha. Pero tol, kung di man kayo maging police, huwag kayong magiging babae ng police. Marami pang trabaho sa paligid. Yes. Okay, pwede sa fire, pwede sa jail. May mga nagbabalak pa mag-fire dito? May mga nagbabalak pumasok sa Bureau of Fire? Yan. May mga BGMP dito? May mga nagbabalak pumasok sa BGMP? Sino sa inyo police talaga? Talagang gusto talaga parin pasukin police talaga? Wala mong ulit. NPA. May mga nagbabalak. PDL. Mga nagbabalak maging preso. Baka meron ha. Okay, makinig ka po din. Abante po tayo. Let's talk about another problem. We are done with what we call social conflict. Tapos na rin tayo sa instrumentalist theory. Okay? Yeah, tapos na rin tayo sa feminism. Okay? Feminism. But this time, ang pag-usapan naman natin, tropa, okay, ang pag-usapan naman natin, kapatid, okay, this will be, pakinig mga isa, yan, other theories. Number 1, okay, listen. Life course theory. Ganda ng theory yan to. Alam mo sabi pare ko ng theory, pakinig na sa akin pare mabuti. Okay, ang sabi pare ko ng theory, behavior changes. Okay, as we experience turning points in life. Okay, behavior changes as we experience turning points in life.
Ang tao daw pare ko ay nagbabago ang ugali habang tayo ay tumatahak sa buhay na ating pinili, either positive or negative changes. Okay? Ang tawag dyan, life course theory. Bigyan ka halimbawa, bakit pare mabuti? Death of parents. Naniniwala ka ba pag namatay ang mga magulang mo, may epekto sa ugali mo? Yes or no? Sagutin mo ako ng prangka. Pag namatayan ka ba ng magulang, may epekto ba sa ugali ng tao yan? Oo naman. Yung iba pa rin positive ang effect. Sir, I will be more inspired. Patutunayan ko sa mundo na kahit wala na akong nanay at tatay, kaya ko pa rin magtagumpay sa buhay. Iba naman negative, nawawala na ng moral, nalulong moral pa rin yung tao, wala na kasi si mama, wala na si papa, ano pang sense na mabuhay? Di ba? Okay, ano pang sense pare ko na mabuhay? Ngayon, makinig ka sa akin mabuti. Ano pa? Nandito ang tinatawag nating kapatid tol, example, failure in the board. Failure in the board exam. Okay, positive, sir, I will be more motivated. This time, gagalingan ko na. Yung iba, negative. Nawawala na siya pare ko ng tinatawag tol na inspiration. Ay, napag-iiwanan naman ako eh. Huwag na ako mag-take. Pansin mo, no? Ang kabiguan ng tao, ang lahat ng mga bagay pare ay maaaring maka-apekto sa'yo. Positive or negative. Next, number 2. Latent trait theory. Ibahin mo ang latent trait. Ayoko ng theory ito sablay eh. Alam mo sabi ng latent trait? All people have their own master trait. Tandaan mo ha, ang lahat daw ng tao ay may tinatawag na master trait. Sir, ano yung master trait na yan? What do you mean by that master trait? Pag sinabi pare ko nating master trait, it pertains to a behavior that will remain constant. Isang uri pa rin ng ugaling hindi na magbabago. It will remain unchanged. Okay? Wala na yan. It will never change. Hindi na yan magbabago pa. Okay? Throughout the lifetime. Throughout the lifetime. Yan na talaga yan eh. Parang paniniwala ng mga babae. Once a cheater, di ba may ganun kayong idea, di ba? Pag minsan naglaloko ang lalaki, di niya magbabago. Huwag naman kayong ganun, girls. Magbabago kami. Baron Geisler, nagbago. J.M. de Guzman, nagbago. Robin Padilla, nagbago. Di ba? Okay, kasi yung punto, si Bong Revilla, di pa rin nagbabago. Jinggoy, wala pa rin magbabago. Makulit pa rin eh, no? Matitigas pa rin ng ulo eh. Ganun din kami, girls. Dati nahuhuli nyo kami ng babae, ngayon hindi nyo na kami mahuhuli. Ba? At least nagbabago, de joke lang. Ang tawag yan pare, latent trait. Nagbabago yan. Okay, next number 3. Okay, broken window theory. Tinanong sa board exam to pare. Lagyan ko pare ng asterisk. Broken window theory. Anong tatandaan? Small social problems leads to more serious problem in society. Tagalog, maliliit na problema, lumalala kapag napapabayaan. If left unresolved. Tagalog, kapatid, ang maliliit na problema, lumalala kapag ito'y hindi sinusolusyonan. Kapag hindi pinapansin ng gobyerno. Pansinin mo pare. Example, nagsimula lang to sa out of school youth. Nagsimula lang to sa mga bata pare na hindi papasok sa eskwelahan. Okay? Out of school youth. Tapos po siya, walang ginawang barangay. Alam na niyang palaboy-laboy ang mga bata. Wala siyang ginawa. Ano nangyari? Vagrancy. Okay, vagrancy. Ang mga batang to, 10 oras ng gabi, tambay sa kalsada. Asahan mo ang susunod na mangyayari? Juvenile gang. Magkakaroon ka pa rin ng tropang pochi dyan pare. Okay, maggrupo-grupo yung mga batang yan. Tapos kapatid, pag naggrupo-grupo na yung mga batang yan, brother, ang susunod na gagawin yan pare ay vandalism. Magdudumi yan sa kalsada. Asahan mo kapag may vandalism, kapatid, asahan mo may vices. Yung mga batang yan, nag-iyosi. Yung mga batang yan, pare, nagsisigarilyo, mainom ng alak, nagmamariwana. At ang pinakamasaklap, kapatid, gang riot. Diba? Makikipagpatayan yan to sa kabilang grupo. Nabalitaan nyo sa Maynila, may mga bata, naghahagis ng Molotov cocktail. Alam mo yung Molotov gas? Yung bote na may lamang gasolina. Diba? Tapos putsang ina, ihahagis ng gano'n, sasabog yung putsang ina. Nung pansin mo, kaya tama yung kanta pare ko ng Brown Man Revival eh. Tama yung kanta ng Brown Man Revival. Sabi pa rin yung kanta, maliit na butas, lumalaki. Come on.
konting gusto, dumadami. Tama nga, no? Ang tawag dyan is simply broken window. Maliit na problema, lumalala. Okay, maliit pare ko yung mga usapin, pinapahaba. Ang tawag dyan pare broken window. Number 4, maternal deprivation theory. Okay. Sir, anong dapat naming tandaan kay maternal deprivation? From the word itself, maternal, anong dapat natin tandaan kay maternal deprivation? Early separation of the mother from her child causes, okay, aggressive behavior. Tagalog, ang maagang paghihiwalay ng nanay at ang kanyang anak ay nagdudulot ng agresibong ugali. Kaya nung sabi, kapag bagong panganak ang nanay, huwag mong kunin yung bata. Okay? Tingnan mo ha, kapag newly given birth, okay, ang isang bata o isang babae sa kanyang anak, okay, do not take away the child from her. Okay? Ayan. Wag mong kukunin pare sa kanyang nanay yan, tol. Ang tendency kasi, magiging violente yung nanay. Okay, klaro? Nauunawaan? Okay, ang tawag dyan, maternal deprivation theory. May ganun pala, no? Lumalaki yung batang agresibo, tumatanda yung babaeng agresibo, at laging pakatatandaan. Sa maternal deprivation theory, mga siratmang, sa tinatawag nating maternal deprivation, sinunod yan ng BGMP. Kapag may babaeng nanganak sa loob ng BGMP, makinig mabuti ha, 6 months and 1 year approval. Tignan mo pare ha, for the mother and child together. Sa Tagalog, sa loob ng selda, makakasama ng nanay ang kanyang anak na bagong silang. Kapag BGMP, sa Bucor, mas matagal. Exactly 1 year. Okay? Ayan, mother and child together. Nasundan mo? Maternal deprivation theory. Clear. Maliwanag. Hello, nakakasabi pa mo ba? Now, makinig mabuti. Number 5, ang tawag naman pare sa theory ito pare, listen to me very carefully, ang tawag pare sa theory ito, Brad, ay crime pattern theory. Okay? Crime pattern theory. Ang sabi pare ko sa crime pattern theory, crime doesn't occur randomly. Sa Tagalog, kapatid, ang krimen hindi nangyayari ng random. Pag sinabi natin crime pattern theory, crime happen in a specific pattern. Kaya nga tinatawag na crime pattern theory. Meron tinatawag kapatid na specific pattern. Ang gusto kong tandaan mo pare is what we call NEP. N-E-P. Letter N stands for nodes. Letter E stands for edges. And letter P stands for path. Okay? Ayan. Path. Okay? Huwag kalimutan ha. Yan. Path. Nodes, edges, and paths. Sir, anong ibig sabihin pa rin ng tinatawag, brother natin na nodes, edges, and paths? Gusto ko sanang tingnan mo pare, itong triangle na ito. Okay, take a look at this triangle. Ang ilalagay mo sa taas pa rin ng triangle is what we call, pakibasa, nodes. Pag sinabi pare ko nating nodes, okay, it pertains to what? It pertains to the place of destination. Ito yung pinupuntahan nating mga tao para tayo mamasyal, para tayo pare kumain. Okay? Ayan, ang tawag dyan, nodes. It pertains to school. It pertains to church. It pertains to what? Okay, it pertains to school, church, market. Yan, ang tawag dyan pare is simply nodes. Okay? Ito namang dalawang daanan sa gitna, ang tawag dyan pare is what? Path. Ang tawag pare ko dito is simply path. Sir, ano bang meron sa path? Path pertains to the place where, makinig pare mabuti ha, listen, criminals look for targets. Look for their own targets. Ang tawag dyan pare simply paths. Hindi kagaya ng nodes. Nodes pertains to the crime scene. Diyan nangyayari yan eh. Di ba? Okay? Ang tawag dyan pare is none other than nodes. Yan ang lugar kung saan nangyayari ang krimen. Sa eskwelahan, sa simbahan, sa pamilihan. Di ba? At pag sinabi natin edges, it pertains to the boundaries.
Boundaries, hangganan. Kaya pag tinanong ko sa board exam, sa pamamagitan ng tinatawag nating crime pattern theory, saan pinakamadalas mangyari ang krimen? What is the answer? Nodes. Nodes pertains to the crime scene. Okay? Yan. Ang nangyayari kapatid, mula sa ating bahay, pupunta tayo sa palengke, wala tayong kasama, mapagnanakawang ka. Ang tawag doon pare crime pattern theory. Ibig sabihin pare, listen to me very carefully, the place of crime, the place of occurrence play a great role. A great role. Ibig sabihin, malaki ang ginagampan ng papel ng crime pattern theory. Okay? Huwag kalimutan yan ha. Ngayon, nakakasabay po ba? Maliwanag. Hello? Are you with me? Last topic, bago tayo para maghiwa-hiwalay. Okay? Now, makinig ka buti. Number 6. Ang tawag dito pare CP10. Lagyan ko ng asterisk ha. Tinanong ko sa board exam noong nakaraan. Ang tawag dito, crime prevention through environmental design. Okay? Ayan. Ang tawag dyan kapatid is simply CP10. Sir, ano yung crime prevention through environmental design? Ang sabi pare ko dito, we can prevent crime by means of strengthening, okay, the environment, okay, palakasin natin ang lipunan, palakasin natin kapatid ang itsura ng lipunan para mapigilan pare ang krimen. Ang tawag dyan pare is none other than CP10. Okay, sir, ano bang itsura ng CP10 na yan? Pakita ko sa inyo tol ha. Okay, CP10. Okay, uy, wala akong internet. Lobat ng puchaw. Okay, lobat na. Meron ba kayong charger dyan? Baka may charger kayo ng iPhone, pero naman, baka sakali, may mga charger ng iPhone. Meron ka madam? Naka-iPhone ka? Bo, yayamanin. Ano, iPhone 16 ma'am? 16? iPhone 17? Bo, may advance ah. Ano ma'am, perang ulit ka mama. Ikaw yung hiniraman ko kahapon ma'am, no? Diba? Ikaw yung hiniraman ko kahapon. Peram lang ha. May iPhone 17 na ba? Wala pa yata, no? Meron na? Meron na? Parang ang pangit bumili ng iPhone, kakabili mo pa lang, meron na naman na bago, ano? Ito, iPhone 14 lang itong amin eh. Sa'yo, madam, iPhone ano sa'yo? iPhone 12. Wait lang. Laro muna tayo. Wait lang. Nag-charge lang ako saglit. Tangin na naglaro eh, no? Na, makanagabuti. Nandito ang tinatawag, pare ko natin, brother, na natural surveillance. Tignan mo ha. Sir, ano tong natural surveillance? Alam mo tol, listen, kung gusto mo na yung bahay mo ay maging malayo sa krimen, you have to cut bushes. Pag sinabing cut bushes, yung mga matatayog na mga halaman, yung mga damo, tabasin mo. Para nakikita mo kung anong nangyayari pare ko sa labas. Okay? Ano pa? Nandito ang tinatawag pare ko nating physical security. Okay? Yan. Gates. Okay, ano pa? Nandito ang tinatawag nating CCTV. Di ba kailangan maiwasan yan eh. Ano pa? Nandito ang tinatawag pare ko nating maintenance. Alam mo tol, kailangan maintindihan ng tao na may tao palagi sa bahay na yan. Para maiwasan ang pagnanakaw. Ano example pare? Cleanliness. Dapat palagi paring nalilinis. Ano ba kapatid? Nandiyan ang tinatawag natin brother na, pakinigabuti ha, lighting. Okay, ayan. Kailangan may pagbukas pare ang ilaw. Okay? Yan ang ating mga dapat tandaan. Ano pa sir? Nandito ang tinatawag natin pare na access. Okay? Ano example pare ng mga access pare? Access hardening to ha. Okay? Ano example niyan tol? Maglagay ka ng mga tinatawag tol na mga, what do you call this? Blockage. Example. Pagpasok mo ng gate, hindi pwede diretso pinto kagad. Sa ibang bansa, pagpasok mo ng gate, meron ka pang dadaanan pare ko na 200 daan, di ba? Tapos may mga puno sa paligid, para kung sakaling papasukin mo, marami pang pasikot-sikot bago ka makarating sa mismong pintuan. Ang problema, hindi applicable sa Pilipinas yan.
Ano, it's not applicable in the Philippines. Alam mo kung bakit? Ano, hindi applicable sa Pilipinas yan kasi maliliit ang mga bakura ng Pinas. Am I correct? Maliliit, pari ko yung bakuran, pari ko yung ng Pilipino. Okay? Naunawaan? Nakakasabay? Now, ito pa isa. About what we call, okay, access hardening. Mas maganda ka pa rin gumamit ng solid view fence. Solid view fence. O sinabing solid view na fence, pader. Okay? Imbis pa rin nagagamit ka ng kawayan, alambre, okay, mas okay pa rin gawin ng solid view fence. Sa natural surveillance, kapatid, okay, sa natural surveillance, ano bang mga pwede natin gawin? Clear windows. Diba? Ayan, dapat malinis ang ating tinatawag na mga salamin. Okay? Aside from clear windows, pwede natin gumamit ng one-way mirror. Alam mo yung one-way mirror? Yung hindi kita pag nasa labas. Pero kita mo yung kita mo pag nasa loob ka, kita mo yung nasa labas. Pero pag nasa labas ka, hindi mo kita yung nasa loob. Ang tawag doon pare, one-way mirror. Ito, may papakita ko sa inyo ha, saglit. Okay? This is what we call CPDED. Kukonek ko lang sa ano. Okay? Nag-appear kasi yan sa board exam noong 2024 eh. Baka sakaling itanong ulit. No, we will never know. Tinanong sa board yan ha, exact question yung CPDED na yan. Ano ulit ibig sabihin ng CPDED? Crime Prevention Through Environmental Design. Okay? Take a look at this. Okay, ganito mabuti. Let me show it to everybody. Bagal naman ng PC. Ayun. Yan. Game over tuloy. Ayan, CPDED. Okay, take a look at this. Tingnan mo tong bahay na to ha. I'm going to show you this particular type of house. Tingnan mo tong bahay na to, brother. Alin dito ang high risk at low risk? Pag sinabi nating high risk, ito yung mas madaling pagnakawan, mas madaling pangyarihan ng krimen. Okay? At meron din tinatawag pa rin na low risk. Okay, take a look at this. Okay, tingnan mo ha. Lang. Ayusin ko lang itong aking ano. Alitin lang natin. Ayan. What can you notice? Anong mapapansin mo pare sa picture na nakikita mo? If you will notice pare, ang sabi dito Brad, tinan mo itong nasa kaliwa, ang tawag dyan kapatid is what? Ano to? High risk. Wala man lang kung ano-anong design yung bahay, wala man lang kung ano-anong meron sa bahay. Pansin mo, kung ito pare yung gate, kung ito yung gate brother, pagpasok mo, hindi ka agad diretso pare sa bahay. Meron tinatawag na barriers, ang tawag dyan blockage. Nakita nyo kanina? Okay? Hindi diretso. Kung ito naman kapatid, tinan mo mabuti, kung maglalagay ka naman dyan, may mga tinatawag na obstacles. Hindi ka agad makakatakas, hindi ka agad makakatalon. Isa pa, okay, ano pa? Plants can be used to create natural wall of barriers. Ano pa? Shrubbery in front of windows naturally preventing easy viewing into the home. Ibig sabihin kung maglalagay ka daw pare ng what do you call this, ng mga halaman malapit sa bintana, naiiwasan na makakapag-observe yung mga nasa labas sa mga nangyayari sa loob. Pero makakapag-observe yung mga nasa loob sa mga nangyayari sa labas. Okay? Now, ito'y applicable lamang sa isang American society eh. Pero pag nagpunta ka sa Pilipinas, specifically sa Metro Manila, mahirap gamitin tong ganitong klase ng design. Yes or no? Mahirap. Wala naman tayong bakuran eh. Pag sinabing bakuran, wala tayong yard o backyard. Sa aming putsa na kalsada, pinto ng bahay. Yun na eh. Diba? Wala na pare ko yung masyado pang cheche, boreche. Pero this is actually an American society. Pansin mo. If you go to America, okay, tinawa pare ha, if you go to America, makikita mo na ang ganda ng kanilang lipunan. Okay, magaganda mga American village o kaya Australian na lang pare. Australian village. Okay? Pag nakita mo pare yung mga village sa Australia, yan. Okay? Nakikita nyo tol, yung kanilang mga bahay pare, meron tinatawag na bakuran. Okay? May mga tinatawag kapatid tol na mga bush. Sa Pilipinas, tinan mo ha. Okay? Pinoy. Okay? House. Okay, tinan mo pare, tinan mo yung mga Pilipino, mga Pinoy ng mga house ng Pilipino. Bihira ka makakita ng ganito. Makakita sa mga subdivision. Okay? At tinan mo pare, check mo yung tondo. Okay? O, check mo yung tangkinang yan. Ano? Tinan mo yung mga ganyan. May bakod. Lalagyan mo yung bakod ng ganyan. No? Bakod ng Pinas yan. Okay? Ito mga bahay ng Pilipino to. Yan mo talaga totoo eh.
Okay, ganyan mga pare, bakod ng Pilipino, yan ang bahay pare ng Pinas. Saan ka maglalagay ng bakuran dyan? Okay, ito skinita pare sa Tondo. Saan ka maglalagay ng bakuran? Okay, sa kalsada, katabi, bahay mo na kagad, di ba? Kaya malabong mangyari, mahirap mangyari ang trip tool ng mga author. Ang tawag dyan ay CP10. Okay, ano ibig sabihin ng CP10? Crime Prevention through Environmental Design. Ngayon, makinig ka sa akin pare maayos. Listen to me very carefully. Sir, ang dami mong tinuro. Mahirap tandaan lahat yan. Oo, tama ka. It's one of the hardest thing to memorize. Ang dami niyan eh. Di ba? Pero tol, meron technique, Brad. Gusto ko sana mamaya pag-uwi mo ng bahay, may papagawa ko sa'yo ha. Gawin mo to tol ha, kasi wala nang paraan para ma-memorize mo ang mga bagay-bagay maliban dito. Okay? Tumingin ka sa akin para mabuti. Gumawa ka pare ng 4 na column, kahit sa Microsoft Word o sa yellow pad paper o sa iyong notebook o whatever fucking notebook it could be, ilagay mo dito pare ay approach. Ilagay mo dito pare ay theories. Ilagay mo dito kapatid author or authors kung marami sila. Okay, authors or authors kung marami sila. At ilagay mo dito kapatid is what? Concept. Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. Here we go. Example. Bigyan halimbawa, biological ang approach. Ang theory, ang pangalan ay phrenology. Ang author ay si Franz Joseph Gall. Ang pangalan ng konsepto, behavior is related to shape of what? Skull. Di ba? Tapos ka na. Meron ka na kagad pare ko yung isang konsepto. Mabilis lang. Di ba? Nakagawa ka na ng isang theory. Anong approach? Biological. Anong theory? Phrenology. Sinong author? Franz Joseph Gall. Anong concept? Behavior konektado sa skull. Gets mo? Naunawaan? Next. Psychological. Anong theory kapatid? Example tol ay psychoanalysis. Okay? Sinong author? Sigmund Freud. Anong dapat tandaan? Id. Anong tatandaan pa rin sa id? Pleasure. Okay? Ayan, pleasure. Anong tatandaan sa ego? Reality. Reality. Anong tatandaan sa superego? Conscience. Yun lang. Ganun lang pare kadali. Hindi mo na kailangan pang pahirapan ng iyong sarili. Di ba? Nakapag-create ka na kagad, brother, ng memory aid. Mas madaling alalahanin, mas madaling tandaan. Okay? Nakuha nyo? Nakakasunod? Ano pa? Palitan natin pare, sociological. Anong tatandaan? The theory of imitation. Sinong author? Gabriel Tarde. Anong dapat tandaan? Inferior. Copy. Superior. Ang mahihina, kumukopya sa malakas. Clear? Yan. Ano pa sir? Palitan natin. Gawin natin pare brother na modern sociological. Sociological. Anong ilalagay mo pare ko dito? Listen to me very carefully. Social reaction alias labeling theory. Sinong author pare? Frank Tannenbaum. Tenenbaum. Paano nun? Tannenbaum ba yun? Tannenbaum. Okay? Tama ba o tama? Tannenbaum nga. Si Frank Tannenbaum. Anong sabi pare ko dito? Listen to me very carefully. Social, letter S. Stigma. Naalala nyo ito kanina? Okay. Yan. Sunod, others. Ilagay mo pare. Anong ilalagay ko dito kapatid? Okay. Maternal deprivation. Sinong author? Di ko alam eh. Okay. Ano pare ang sinasabi? Separation. Separation of what? Separation of mother and children. Mother and children. Pag pinaghiwalay ang nanay at anak, nagiging agresibo. O pare ha, huwag mong asahang kukumpletuhin ko to, kayo gagawa nito, Brad ha. Okay? Yung iba kong mga naging estudyante, ang ginawa nila, Brad, Manila paper. Talagang ginawa nilang Manila paper, Brad. Maganda, no? Okay, ngayon. Dito papasok pare ang technology. Ang gawin mo kapatid, alam niyo yung ChatGPT? Yes. Tingnan mo pare ha, ang gawin mo Brad, mamaya pag-uwi mo ng bahay, gawin mo itong lahat ng theory. Tapos, maglagay ka kapatid ng isa pang column sa gilid. Ilagay mo brother ay sample question or sample situation. Okay? Ayan, sample situation. Okay, sample situation. Situation. Okay? Ayan, sample situation. Wait lang, litan lang natin. Okay, litan lang natin pare ang ating pong presentation. Masyadong malaki.
Okay. Now, makinig ka buti. Ang nakalagay sa pinakataas is what? Ang ilalagay mo pa rin sa pinakataas brad is none other than sample situation. Ang gawin mo lang pare, punta ka lang kay ChatGPT. Mapapakinabangan mo si ChatGPT sa ganitong paraan. Okay, hindi to pandaraya, matalinong paggamit yan, Brad. Okay, magtanong ka kay ChatGPT, tol. Give me a situation, okay, in which, makinig ka buti ha, phrenology can be applied. Okay, pare ha, listen to me carefully. Yan, enter. Tapos pare, magbibigay na pare si phrenology. Ito na. Okay, magbibigay na tol. Okay, anong sabi dito? In the 19th century, a prison warden consult a phrenologist to evaluate inmates. The phrenologist examined the bones of an inmate skull. Kasi yung kwento, yan ang ating nakalagay dyan. And mismo si ChatGPT na magbibigay. Ano pa? Okay, give me an example, okay, of differential association theory. Yan. Press enter. Yan na. Okay, ito na. Yan. A 17-year-old boy grows up in a neighborhood where many of his peers are involved in car theft. Okay, at first, he is hesitant. But over time, his closest friends teach him how to break into cars. Okay, kasi yung kwento, ayan, kalaunan natuto siyang maging karnaper dahil sa kanyang mga barkada. Sir, bakit mo pinapagawa sa amin to? Kasi putang ina, sa board exam, hindi na uso ang definition. Okay? Gagamitin pa rin ng PRC ang questions na situation type at sasagutin mo yung theory. Hello, are you with me? Nagiging yung kwento? Yan ang dapat yung tandaan. Mamaya gawin nyo yung pag-gawin nyo ng bahay. Ngayon, subukan naman natin pa rin magsagot ng mga tanong sa board exam. Ano, okay lang ba? Sagot tayo ng mga tanong for board, ha? Sagot tayo pa rin ng mga tanong for board exam, tol. Okay? Ayan. Sagot. What's your answer? Ito yung question na. According to the law, what is the primary purpose of the practice of criminology? Letter A, crime prevention. Letter B, rehabilitation of offenders. Letter C, providing legal assistance to victims. Or letter D, academic research on crime. What is the answer? At tamang sagot ay alpha. Very good. Ayan. Crime prevention and detection. Nice. Magaling ha. Mahusay ito mga batang to ha. Okay. Next. Which of the following is not a duty of a licensed criminologist as stipulated in the law? Alin sa mga sumusunod pare? Okay, ako hindi ko rin alam yung sagot dito, brother. Pero I will be relying on you. Sagutan natin. Which of the following is not a duty of licensed criminologist as stipulated in the law? Alin daw dito ang hindi naman daw trabaho ng isang criminologist? Letter A, conducting forensic investigation. Mukhang tama. Letter B, providing expert testimony in court. Tama. Assisting law enforcement agency in crime prevention. Alin dyan hindi trabaho? Charlie, hindi yan trabaho pa rin ng criminologist. Hindi po natin trabaho magpataw ng parusa. Okay? Yan, trabaho ng korte yan, tol. Okay? Tama? Next. What is the primary focus of criminology as a field of study? What's the answer? What is the primary focus of criminology, okay, as a field of study? Letter A, biological determinants of crime. Letter B, societal norms and values. Letter C, criminal behavior and its causes. Or letter D, law enforcement techniques. Primary focus. Pag sinabing primary, alin dyan ang pinakamahalagang inaaral sa ating kurso? Sagot. What's the answer? Charlie. Wow, magaling ah. The best ah. Okay, next, isa pa. Which of the following best define interdisciplinary nature of criminology? Pag sinabing interdisciplinary, hindi lang daw criminology ang nag-iisa. Meron tayong mga kasamang ibang mga siyensya na nag-aaral din ng krimen. What is the answer? Letter A, it combines insight from various social sciences to understand crime and criminal behavior. Okay. Letter B, it primarily focuses on biological explanation for criminal behavior. Letter C, it solely relies on legal principles to study crime and punishment. Or letter D, it examines crime only from psychological perspective. Sagot. Alpha. Kaya interdisciplinary, meron tayong mga kasama eh. Check natin kung makakatama ka.
Aba, ayun, nice one. Pwede ka na mag-board ah. Criminology seeks to analyze crime from a blank. Lamig. Tapat yun na lang sa inyo. Okay lang. What's the answer? Ayan, very good. Sa theories tayo umaasa, no? Theoretical perspective. Nice. Galing nga, mahusay itong mga Which of the following statement best describe the role of criminologist? Alin daw ba sa mga sumusunod ang trabaho ng mga criminologists dito? Letter A, criminologists primarily focus on apprehending criminals. Letter B, criminologists study the causes, consequences, and prevention of crime. Letter B, criminologists enforce the law and regulations within society. Or letter D, criminologists advocate for harsher punishment for criminals. Sagot. Ano sagot? Charlie, bravo? Bravo. Bravo. Okay, tignan natin kung makakatama kayo ha. Inang galing talaga. Ibang klase ka talaga. Mag-take ka na ng board. Sabihin mo, gawin na natin ngayon. Criminology is concerned with understanding both what? Okay? Pare, common sense. Pag sinabi natin both, ibig sabihin dalawa. O, hanapin mo yung dalawa dyan. Alin ba lang ba ang dalawa dyan? Alpha, theoretical explanation and practical solutions of crime. Tingnan natin kung makakatama kayo. Aba pucha, tama nga. Ibang klase talaga. Okay, which of the following is not a subfield of criminology? O sinabing subfield, branch. Alin daw dyan ang hindi naman branch, okay, ng criminology? What's the answer? Alin kaya dyan? Alin dyan ang hindi naman daw branch ng subfield of criminology? Sagot? Ako hindi ko alam yung sagot ha. Hindi ko alam yung sagot tol. Medyo mahirap yung tanong. Okay. Ang tansya ko, Delta. Delta o Charlie? Delta o Charlie? Feeling ko pare, Charlie. Kasi ang Charlie ang inaaral pare tao. Lahi ng tao. Okay. Pinagmulan ng tao. Evolution ng tao. Kayo, what's your answer? What's your best answer? Feeling ko Charlie ha. Okay. What's your answer? Delta sa'yo. Okay? Sa iba, Charlie. Yung iba, opinion ko lang ha, Charlie ha. Pero baka sakaling tama kayo. First time ko lang din kasi nakita yung tanong na to eh. First time ko lang nakita. Pero how many says Charlie? Tasa kamay. Okay, how many says Delta? Criminal justice. Okay, mas marami yung Charlie. Piliin natin yung Charlie. Kung sakaling mali ako, di tama ka. Okay? Ay, tama. Magaling ka buti. Okay, number 17. The study of crime and criminal justice involves examining what? Ang pag-aaral daw ng krimen at pag-aaral ng criminal justice ay sinasama ang pag-aaral ng ano? Okay, only the criminal, both criminal offenders and victims, only the criminal justice professionals, or only the legislative processes? What's the answer? Bravo. Inaaral ang krimen at biktima. Very good. Magaling. Mahusay itong mga batang to pare. Criminology aims to blank. Answer. Criminology aims to what? Eliminate crime entirely? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang matatanggal mo ng buo ang krimen. Feeling ko, mababawasan mo lang ng krimen. Tama? Confirm natin kung tama. Ayun, galing. Nice. Makinig ka buti. Which of the following term refers to the study of measurement, distribution, and causes of crime in a society? Inaaral mo pari ang pagsusukat, distribution, at dahilan kung bakit may krimen. Sure ako, hindi yan victimology. Kasi victimology pertains to the study of victim. Di ba? Penology pertains to what? It pertains to penalty and rehabilitation. Dalawa na lang ang pagpipilian. Alpha, Charlie. Ang alpha ay pag-aaral ng forensic science. Okay? Kaya malaki ang chance tol, forensic science yan, fingerprint, no? Ang pinag-uusapan natin ito, causes. Kaya ang isasagot ko pare, criminology pa rin. Tinan mo kung makakatama ako ha, kung tama man ako, Brad. Ayun, tama nga. Alright, now let's talk about this.
Criminology draws upon knowledge from various fields such as blank. Saan daw kumukuha, saan daw humuhugot ang criminology ng kaalaman? Letter A, psychology, sociology, and law. B, biology, chemistry, and physics. C, philosophy, literature, and art. D, economics, political science, and history. Ako sa art, hindi ko sasagot yan. Malabo. History, hindi rin natin pinag-aaralan. Ito lang dalawang malaking pagpipilian mo. What's your best answer? Alpha, Bravo? Alpha. Tinating makakatama kayo. Aba, matindi talaga. Ikaw na talaga. Okay? What is the minimum passing grade for the licensure examination in the Philippines? Na ulit-ulit. Ano sagot? 75. Laktawan na natin yung nakakwenta-kwenta yung tanong. Next. According to the Philippine Criminology Profession Act of 2018, what is the consequences if an examinee fails to pass one subject in the licensure exam? May isang subject na binaksak mo. What is the answer? Charlie. Retake only the failed subject. Ang tawag doon, deferred. Naalala niyo yan? Okay, check natin kung tama. Magaling. Mahusay. Who is considered as the founder of the classical school? Classical. Sino ba talaga ang nauna? Bentham o Beccaria? Beccaria. Check natin kung tama yun, galing talaga to. Ibang klase. Okay. According to classical theories, what is the primary purpose of punishment? Ito pare, hindi ko alam kung makakatama ako dito kasi ang sagot ko dito, retribution. May ibang mga lecturer, ang turo, deterrence. May ibang lecturer, deterrence. Sa akin pare, retribution. What's your answer? Retribution o deterrence? Ako, isasagot ko retribution kasi yan yung tinuro ko sa inyo. But I don't know. Kasi iba gumawa ng ibang lecturer pare ang nagturo sa amin nito. Iba yung ibang lecturer yung nagturo sa review center ko, baka iba yung sagot niya. Print natin ng confirm. Tama lang. Okay, tama pala. What is the concept? Okay, what concept is central to the classical school of criminology? Central concept. Pag sinabing central concept, ano ba ang pinaniniwalaan ng classical? Sir, sure ako, hindi yan differential association. Sutherland yan Diba? Ang classical, Beccaria. Ang anomy, tinuro ko sa inyo yan, Emil Durkheim. Ang tawag doon, normlessness. Naalala niyo yan? Okay, yung ban. Okay, what's the answer? Alpha, Bravo? Remember, ang dahilan kung bakit may krimen sa classical ay free will. Naalala niyo yan? What's the answer? Bravo. Rational choice. Check na natin kung makakatama. Yun, galing. Ibang klase. Ito na. Which of the following is not a key assumption of classical school of criminology? Alin dito ang hindi naman paniniwala ng classical school? Sagot. Alin dito ang hindi naman paniniwala ng classical school? Criminal behavior is rational and hedonistic. Crime is caused by biological factor. Punishment should be proportionate to the crime. Law should be clear and consistent. Alin dyan ang hindi naman paniniwalaan ng classical? Okay, delta. Sige, try natin Ang sagot ko, Bravo Okay, yan, check natin ang delta. Sabi nyo kasi delta Tada! Why? Remember, ang biological kapatid ay sakop ng positivism. Okay, hindi yan pare ko classical. Okay, next. According to classical theories, what is the best way to prevent crime? According to classical, ano ba ang pinakamadaling paraan para pigilan ang krimen? Answer. Sagot. Hindi ako sasagot ng delta kasi ang rehab ay para sa positivism. Naalala niyo yan? Okay, ano sasagot mo dito? Charlie. Swift and certain punishment. Check natin kung makakatama pa. Galing. Okay, next. Which work is considered as one of the seminal texts of the classical school of criminology? Alin daw dito kapatid ang dali lang neto. Hanapin mo lang dito pare yung about sa classical. What is the answer? Karl Marx, hindi. Economic yan. Di ba?
Okay, Emil Durkheim, anomy yan. Ang tamang sagot pare is none other than alpha. Okay, check natin kung tama. On crimes and punishment, de deliti del pene. Confirm, yun ang lupit mo. The answer is correct. Ito na. What term refers to the idea that individuals weigh the potential benefits and cost of committing crime before making decision? Ano daw tawag pare sa isang theory nagsasabi na ang tao tinitimbang muna ang benefits at risk or cost bago gumawa ng aksyon? What is the answer? Letter A, social disorganization. Letter B, rational choice theory. Letter C, strain theory. Or letter D, anomy, what called labeling. Ano sagot? Ha? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Come on. Bravo. Tignan natin kung makakatama kayo. Rational choice. Ay, tama. Mahusay. Galing. Okay. According to classical theories, what role does the criminal justice system play in preventing crime? Ano ba ang ginagampan ng papel ng criminal justice system about classical theory? Tingnan mo pare, anong sabi? It should focus on rehab. Parang hindi. Yan po ay positivist. Eliminate poverty. Positivist din yan. Dalawa na lang ang natitira. Bravo, bravo Charlie. Ayan. Deterrence. Mabilis na parusa. Confirm. Check natin kung tama. Mahusay. Okay? Now, makinig ka buti. Last question tayo. Hanggang number 30. Last question. Okay, ito na. Listen. Positivist criminology views criminal behavior as blank. Sa pananaw to pare doon ng classic ng positivist criminology, paano ba tinitingnan ng positivist ang criminal behavior? Is it a rational choice? Parang classical to sir. Biological, psychological, and social factors resulting from economic inequality, a consequence of anomy. Sagot. Tandaan na, ang positivism laging nakatingin sa science. Okay? Siyensya. Kaya huwag kang sasagot ng economic, ang tawag ito, radical, Marxist. Anomy malayo. Ito pare classical. Kaya best answer is what? Bravo. Check natin kung makakatama kayo, Brad. Ayan. Yun. Nice one. Okay? So by the way, if you want to answer more questions, buksan nyo lang yung aking website pare ha. Okay? Bukas, ang subject matter natin, dalawa. Banatang ko bukas ang ethics. Okay? Tsaka pare, kanain ko ang dispute, dalawa. Okay? Dalawa. Pero ang gagawin natin pare ay Q&A. Question and answer. Yun ang ating gagawin, Brad. Kasi dalawang subject yun eh. Pero i-rationalize natin. Ang gagawin nyo muna, sasagutin nyo muna pare yung mga tanong ng umaga. I-discuss ko yung tanong, tapos pare i-ratio natin. Pag sinabi kong ratio, parang ganito. Bibigay ko yung tanong, sasagutan natin, tapos ipapaliwanag natin, bakit yun ang sagot? Bakit hindi yun ang sagot? Klaro? Naunawaan? Yun ang ating babanatan pare. Tapos on my 4th day, ang kakanain ko naman ay human behavior tsaka juvenile. Okay, o kaya human behavior lang, o tapos juvenile. And then, sa pinakahuli kong araw ay research. Okay, yun pinakamahirap sa lahat pare, kaya huwag kayong mawawala dun, Brad. Okay, thank you so much for your participation. May natutunan ngayong araw? Yes! Thank you so much. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Bye!